Mga kapatid, ang video na ito ay magbabago sa inyong buhay magpakailanman. Kung kayo ay handang makakita ng mga milagro na hindi inyo kailanman inakala na mangyayari, kung kayo ay handang makakita kung paano ang Diyos ay tumutupad sa mga pangako niya, manood kayo hanggang sa dulo dahil ang inyong panalangin ay hindi na magiging pareho. Narito ang sikreto ng panalangin na hindi matatanggihan ng Panginoon, ang panalangin na laging sumasagot ang Diyos. Mga kapatid, huwag ninyong isara ang video na ito. Mag-subscribe na kayo ngayon at mag-click ng bell icon dahil ang mensaheng ito ay nagmula sa puso ng Diyos para sa inyo. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang nananalangin araw-araw ngunit hindi nila nakukuha ang mga sagot na hinihintay nila. Bakit kaya ganito? May mali ba sa kanilang panalangin? Ang katotohanan ay mayroon talagang tamang paraan ng pananalangin na palaging sumasagot ang Diyos. Hindi ito dahil sa hindi niya tayo naririnig. Hindi ito dahil sa walang kapangyarihan ng Diyos. Ang dahilan ay may mga prinsipyo tayo na kailangan nating sundin upang makamit natin ang mga sagot na hinahanap natin. Kapatid, kung naniniwala kang hindi tinatanggihan ng Diyos ang iyong panalangin, na siya ay nakikinig at handang ibigay ang tagumpay na iyong kailangan, anuman ang iyong sitwasyon, kung naniniwala kang may mga himalang naghihintay sa iyong buhay bilang isang gawa ng pananampalataya, isulat ang Amen sa mga komento. Pero para lamang ito sa mga tunay na naniniwala. Kung hindi ka naniniwala, ang mensaheng ito ay hindi para sa iyo. Ipakita natin sa buong mundo na tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon na tumugon sa mga panalangin ng puso. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy sa mga sikreto ng panalangin, gusto kong ipaalala sa inyo na ang Diyos ay hindi nagiging less loving kapag hindi agad sumasagot sa aming mga panalangin. Minsan kasi ang mga Kristiyano ay nagiging frustrated at naiisip na hindi sila minamahal ng Diyos kapag hindi nakakauha ng sagot. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ay palaging sumasagot. Minsan lang hindi natin naiintindihan ang kanyang paraan ng pagsagot. May tatlong klaseng sagot ng Diyos sa aming mga panalangin. Una, ang oo. Ito ang sagot na gusto nating marinig. Pangalawa, ang hindit. Ito ang sagot na hindi nating gusto pero minsan ito ang pinakamabuti para sa atin. Pangatlo, ang maghintay. Ito ang pinaka-nahihirapan nating tanggapin na sagot, pero often ito ang nagdudulot ng pinakamagandang blessing sa aming buhay. Kapatid na babae, kapatid na lalaki, narito ang unang sikreto. Kailangan nating manalangin ng may pananampalataya na walang pagdududa. Ang sabi ng kasulatan sa Santiago 1:6 na ang humihingi ay dapat maniwala at huwag mag-alinlangan dahil ang nag-aalinlangan ay tulad ng alon ng dagat na tinutulak at binabagabag ng hangin. Nakikita ninyo ba ito mga kapatid? Kapag tayo ay nananalangin, kailangan nating may ganap na tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang pananampalataya na walang pagdududa ay hindi nangangahulugan na hindi tayo pwedeng magkaroon ng mga tanong. Si Habakuk ay nagtanong sa Diyos, si David ay nagtanong sa mga awit. Ang ibig sabihin ng pananampalataya na walang pagdududa ay kahit hindi natin naiintindihan ang paraan ng Diyos, naniniwala pa rin tayo sa kanyang kabutihan at kapangyarihan. Hindi pwedeng sabay natin sinasabi na naniniwala tayo pero sa puso natin ay may pagdududa. Kailangan nating maging tulad ni Abraham na sa kabila ng hindi na makakabuo ay naniniwala pa rin sa pangako ng Diyos. Mga kapatid, si Abraham ay 99 years old na, si Sarah ay 89 years old na. Mulit naniniwala pa rin sila na magkakaroon sila ng anak dahil yun ang pangako ng Diyos. Kapatid, may mga panahon na ang mga mata natin ay nakakakita ng mga sitwasyon na tila hopeless na, may mga sakit na walang gamot, may mga problema sa pamilya na tila walang solusyon, may mga utang na hindi natin alam kung paano babayaran, may mga relasyon na wasak na, may mga anak na suway sa Diyos, may mga business na bagsak na. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ay tumitingin hindi sa nakikita natin kundi sa kanyang mga pangako. Kaya naman kapatid, kapag kayo ay nananalangin, huwag ninyong tingnan ang laki ng problema. Tingnan ninyo ang laki ng Diyos na sinasamba ninyo. Ang aming Diyos ay lumikha ng sanlibutan. Ang aming Diyos ay nag-utos sa hangin at sa dagat at nakinig ito sa Kanya. Ang aming Diyos ay binuhay si Lazaro matapos ng 4 na araw. Walang imposible sa aming Diyos. Ang pangalawang sikreto mga kapatid ay ang panalangin na naaayon sa kalooban ng Diyos.
Maraming mga Kristiyano ang nananalangin para sa mga bagay na hindi naman naaayon sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng unang Juan 5:14 na kung tayo ay humihingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, siya ay nakakarinig sa atin. Mga kapatid, paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Ang sagot ay nasa salita niya. Kailangan nating maging mga estudyante ng Biblia upang malaman natin kung ano ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Halimbawa, ang Diyos ay nangako na siya ay magbibigay ng kapayapaan sa mga nag-aalala. Nangako siya na magbibigay ng kaginhawaan sa mga may mabibigat na pasanin. Nangako siya na mag-ahilom sa mga pilapil na puso. Ang Diyos ay nangako din na siya ay magbibigay ng wisdom sa mga humihiling nito ng walang pagdududa. Nangako siya na siya ay malapit sa mga pusong durog at nililigtas ang mga diwa na nalulumbay. Nangako siya na walang tukso na darating sa atin na hindi natin makakaya at kasama ng tukso ay magbibigay din siya ng daan upang makatagumpay tayo. Mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin para sa mga bagay na ito, assured tayo na sasagot ang Panginoon dahil ang mga ito ay mga pangako na niya sa atin. Nguhit kapatid, huwag ninyong kalimutan na ang Diyos ay may perfect timing. Minsan ang kanyang sagot ay oo, minsan ay hindi, at minsan ay maghintay muna. Lahat ng mga ito ay para sa ating kabutihan. Ang timing ng Diyos ay laging perfect. Si Joseph ay nakulong ng mga taon bago siya naging second in command ng Egypt. Si Moses ay naging pastol ng tupa ng 40 taon bago siya ginawang leader ng Israel. Si David ay naging fugitive ng mga taon bago siya naging hari. Ang Diyos ay nag-prepare sa kanila sa tamang panahon para sa tamang layunin. Ang pangatlong sikreto mga kapatid ay ang panalangin na may kasamang pagkilos. Maraming mga tao ang nananalangin lang pero hindi kumikilos. Ang pananampalataya naman ay kailangan may kasamang gawa. Kung kayo ay nananalangin para sa trabaho, kailangan din ninyong maghanap ng trabaho. Kung kayo ay nananalangin para sa kalusugan, kailangan din ninyong alagaan ng inyong katawan. Mga kapatid, hindi ibig sabihin nito na walang power ang panalangin. Ang ibig sabihin ay ginagamit ng Diyos ang aming mga pagkilos upang tuparin ang kanyang mga plano sa aming buhay. Si Nehemiah ay nananalangin para sa mga pader ng Jerusalem pero kinuha din niya ang permission from the king at nag-organize ng mga tao upang magtayo. Si Solomon ay nananalangin para sa wisdom pero nag-aral din siya ng mga kasulatan. Ang Diyos ay gumagamit ng aming mga pagkilos upang tuparin ang kanyang mga plano sa ating buhay. Kapag tayo ay nananalangin para sa financial breakthrough, kailangan din nating magtrabaho ng masigasig, mag-save at maging wise sa aming money management. Kapag tayo ay nananalangin para sa pagkakapatawad ng asawa natin, kailangan din nating magbago ng aming ugali at magpakita ng genuine na pagsisisi. Mga kapatid, ang pang-apat na sikreto ay ang patawad. Maraming mga panalangin na hindi nasasagot dahil sa may galit pa tayo sa aming mga kapwa. Ang sabi ni Jesus sa Marcos 11:25 na kapag kayo ay nakatayo at nananalangin, patawarin ninyo ang sino man na may utang sa inyo, upang ang inyong Ama na nasa langit ay magpatawad din sa inyong mga pagkakasala. Mga kapatid, hindi tayo makakakuha ng sagot sa aming mga panalangin kung may inggit, sama ng loob o galit sa aming puso. Kailangan nating linisin ang aming mga puso upang maging malinis ang aming panalangin sa harapan ng Diyos. Ang hindi pagpapatawad ay parang laso na iniinom natin while umaasa na mamamatay ang taong galit natin. Kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon at may hindi mo pa napapatawad, ito ang tamang panahon upang bitawan na ang mga ito. Hindi para sa kanila kundi para sa inyong sariling kapakanan. Ang hindi pagpapatawad ay nagbubunga ng bitterness at ang bitterness ay nagiging root na nakakaapekto sa lahat ng area ng aming buhay. Minsan, mahirap magpatawad lalo na kung malalim ang sugat na ginawa sa atin. Pero mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na dapat nating kalimutan ang nangyari o trust ulit agad ang taong yon.
Ang pagpapatawad ay releasing ng anger at ang paglipat ng karapatan para maghiganti mula sa aming mga kamay patungo sa kamay ng Diyos. Ang panglimang sikreto mga kapatid ay ang panalangin na may kasamang pagpapasalamat. Hindi lang tayo dapat humingi sa Diyos, dapat din nating pasalamatan siya sa mga biyayang natanggap na natin. Ang sabi ni Pilipos 4:6 na huwag kayong maging masyadong nag-aalala sa anumang bagay. Ngunit sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga hiling. Mga kapatid, ang Diyos ay natutuwa kapag natatandaan natin ang kanyang ginawa na mabuti sa atin. Kaya naman, bago tayo magsimula na humingi, magpasalamat muna tayo sa mga naging sagot na niya sa mga nakaraang panalangin natin. Magpasalamat tayo sa buhay, sa kalusugan, sa pamilya, sa mga kaibigan, sa pagkain sa mesa, sa bubong sa aming mga ulo. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintuan ng blessing. Kapag tayo ay grateful sa mga maliliit na biyaya, natitiwalang bibigyan tayo ng Diyos ng mas malaking biyaya. Ang mga taong grateful ay mga taong masaya. Ang mga taong grateful ay mga taong content. Ang mga taong grateful ay mga taong blessed. Kapatid, kung sumang-ayon kayo na ang Diyos ay may kapangyarihang gumawa ng milagro sa inyong buhay, i-type ninyo sa comments ang Amen. Ipakita natin sa Panginoon na naniniwala tayo sa Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang pang-anim na sikreto mga kapatid ay ang pagiging persistent sa panalangin. Maraming mga tao ang sumusuko pagkatapos ng ilang linggo o buwan kapag hindi pa nakakakuha ng sagot. Ngulit ang Biblia ay nagtuturo sa atin na maging matyaga sa panalangin. Si Jesus ay nagturo ng talinghaga tungkol sa isang babaeng balo na patuloy na bumabalik sa hukom upang makakuha ng hustisya. Sa dulo ay binigyan siya ng hustisya dahil sa kanyang persistence. Ganito rin dapat ang ating panalangin mga kapatid. Kung tayo ay naniniwala na ang aming hinihingi ay ayon sa kalooban ng Diyos, dapat tayong magpatuloy na manalangin hanggang makakuha ng sagot. Hindi ito dahil ang Diyos ay hindi nakikinig sa unang pagkakakita natin. Ang persistence ay nagpapakita ng aming faith at determinasyon. Si Hannah ay nanalangin ng mga taon para sa isang anak bago siya nabigyan ni Samuel. Si Abraham at Sarah ay naghintay ng 25 taon bago nabigyan ng anak na pangako. Si Job ay naghirap ng mahabang panahon bago na-restore ang kanyang biyaya na doble pa sa dati niyang meron. Mga kapatid, ang Diyos ay nagdi-delay ng kanyang mga sagot minsan hindi para pahirapan tayo, kundi para mas maging meaningful ang blessing kapag dumating ito. Mas appreciative tayo sa mga bagay na matagal nating hinintay kumpara sa mga bagay na madali lang nating nakuha. Ang pangpitong sikreto mga kapatid ay ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas sa atin kundi ang pangalan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Juan 14:13 na anumang hihilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang lumalaki ang Ama sa anak. Mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin sa pangalan ni Jesus, hindi tayo lang ay nananalangin. Si Jesus din ay nananalangin para sa atin sa harapan ng Ama. Kaya naman sigurado tayong maririnig ang aming mga panalangin. Ang pangalan ni Jesus ay may power na walang kapantay. Sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang lahat ng nasa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Pero mga kapatid, hindi magic word ang pangalan ni Jesus na pwede lang nating sambitin sa dulo ng panalangin. Ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay nangangahulugang nananalangin tayo na para bang si Jesus mismo ang nananalangin. Nananalangin tayo ng mga bagay na hihilingin din ni Jesus kung siya ay nasa posisyon natin. Ang pangwalong sikreto mga kapatid ay ang panalangin na may kasamang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay nagpapakita ng aming seryoso sa Diyos. Ang sabi ni Jesus na may mga demonyo na hindi makakaalis kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Mga kapatid, kung kayo ay may mga mabibigat na hiling sa Diyos, subukan ninyong mag-ayuno habang nananalangin. Makikita ninyo kung gaano ka-powerful ang kombinasyon na ito. Ang pag-aayuno ay hindi lang pagtigil sa pagkain. Ang pag-aayuno ay pag-deny sa aming flesh upang mas maging sensitive tayo sa espiritu. Pwede tayong mag-ayuno sa social media,
sa TV, sa mga libangan o sa mga bagay na nakakadistract sa atin mula sa Diyos. Kapag tayo ay nag-aayuno, ang aming spiritual senses ay nagiging mas tulis, mas madali nating naririnig ang boses ng Diyos, mas madali nating nakikita ang Kanyang guidance, mas madali nating nararamdaman ang Kanyang presence. Ang pag-aayuno ay parang mag-tune out sa mundo upang mag-tune in sa Diyos. Ang pangsyam na sikreto, mga kapatid, ay ang panalangin na may kasamang pakikipagkaibigan sa Diyos. Hindi tayo dapat laging hinihingi sa Diyos. Dapat din tayong makipag-usap sa Kanya tulad sa isang matalik na kaibigan. Magtanong sa Kanya kung ano ang Kanyang mga iniisip. Mag-share sa Kanya ng inyong mga pangarap at mga takot. Ang Diyos ay gustong makipagrelasyon sa inyo, hindi lang magbigay ng mga hiling ninyo. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi distant God na nakatayo lang sa malayo at naghihintay ng mga hiling natin. Ang Diyos ay loving Father na gustong makipagbanding sa aming mga anak. Gusto niyang malaman ng aming mga feelings, ang aming mga struggles, ang aming mga dreams, ang aming mga fears. Minsan sa panalangin natin, hindi lang tayo magsasalita, makinig din tayo sa Diyos. Magstay tayo sa silence at hayaan siyang magsalita sa aming puso. Maraming beses na may gusto siyang sabihin sa atin pero hindi natin naririnig dahil busy tayo sa pagsasalita. Mga kapatid, ang huling sikreto ay ang pinaka-importante, ang panalangin na may kasamang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang sabi ng una Juan 4:20 na kung sinasabi ng sino man na minamahal niya ang Diyos, ngunit kinapupuotan niya ang kanyang kapatid ay sinungaling siya. Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na nakita ay hindi maiibig ang Diyos na hindi nakita. Mga kapatid, ang panalangin na hindi matatanggihan ng Diyos ay ang panalangin na nagmumula sa pusong puno ng pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos na naglilingkod sa atin at pagmamahal sa mga taong na Kanyang nilikha. Kapag ang aming panalangin ay natatatag sa pagmamahal, walang imposible sa aming Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang feelings. Ang pagmamahal sa Diyos ay obedience sa Kanyang mga commandments. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang will kahit mahirap. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya kahit hindi natin naiintindihan ang Kanyang mga paraan. Ang pagmamahal naman sa kapwa ay hindi lang sa mga taong mahal natin o sa mga taong mabait sa atin. Ang pagmamahal sa kapwa ay pag-serve din sa mga taong hindi natin kakilala, sa mga taong nangangailangan, sa mga taong hurt, sa mga taong lost. Ngayon mga kapatid, gusto kong mag-share sa inyo ng isang special na panalangin na ginagamit ko tuwing may mabibigat na hiling ako sa Panginoon. Ang panalangin na ito ay laging sumasagot ang Diyos sa akin. Narito ang panalangin. Ama namin na nasa langit, lumapit ako sa iyo ngayon sa pangalan ng inyong minamahal na anak na si Jesus Christ. Salamat po sa lahat ng inyong mga biyaya sa akin at sa aking pamilya. Salamat po na hindi ninyo kami iniwan sa aming mga pagsubok. Ama, alam ninyo ang lahat ng aming mga pangangailangan bago pa namin kayo hingin. Ngulit nais ko pong hilingin sa inyo ngayong araw na inyong pagpalain ang hiling ng aking puso. Alam kong lahat ng inyong ginagawa ay para sa aming kabutihan. Kung ang hiling ko ay hindi ayon sa inyong kalooban, palitan ninyo ng mas mabuti kaysa sa iniisip ko. Ngulit Ama, kung ito ay ayon sa inyong kalooban, ipakita ninyo sa akin ang inyong kapangyarihan. Gumawa kayo ng mga milagro na magpapatunay na kayo ang buhay na Diyos. Binibigay ko po ang hiling na ito sa inyong mga kamay at nagtitiwala ako na kayo ay sasagot sa takdang panahon. Sa pangalan ni Jesus Christ aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, ang panalangin na ito ay naging parte na ng aking araw-araw na buhay. At nakita ko na talaga kung paano sumasagot ang Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya ng buong puso. Nakita ko ang mga impossible situations na naging possible. Nakita ko ang mga sakit na gumaling. Nakita ko ang mga relasyon na nag-heal. Nakita ko ang mga financial breakthroughs na dumating sa tamang panahon. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-remind sa inyo na ang panalangin ay hindi magic formula. Hindi ito paraan upang kontrolin ang Diyos. Ang panalangin ay paraan upang makipag-ugnayan tayo sa aming lumikha. Ang mga sikreto na nabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi para gawing complicated ang inyong panalangin. Ang mga ito ay mga gabay lamang upang maging mas effective ang inyong pakikipag-usap sa Panginoon. Mga kapatid,
Remember din na ang Diyos ay nakakakita ng inyong puso. Hindi siya impressed sa mga magagandang salita o sa haba ng inyong panalangin. Ang gusto ng Diyos ay sincere na puso, humble na attitude at genuine na faith. Kahit simpleng Diyos, tulungan ninyo po ako kung galing sa puso ay maririnig ng Panginoon. Ang panalangin ay hindi competition kung sino ang mas magandang nagsalita. Ang panalangin ay conversation ng anak sa ama. Kaya naman huwag kayong matakot na manalangin ng mga simple lang na salita. Ang mahalaga ay yung heart ninyo na nakakonek sa Diyos. Mga kapatid, simula ngayon, kapag kayo ay mananalangin, gamitin ang mga prinsipyong ito. Mananaling kayo ng may pananampalataya. Mananalangin kayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Magkaroon kayo ng mga gawa na sumusuporta sa inyong panalangin. Patawarin ninyo ang mga nakagawa sa inyo ng kasalanan. Magpasalamat kayo sa mga ginawa na ng Diyos. Maging persistent kayo sa inyong panalangin. Manalangin kayo sa pangalan ni Jesus. Mag-ayuno kayo kung kailangan. Makipagkaibigan kayo sa Diyos. At higit sa lahat, manalangin kayo ng may pagmamahal. Mga kapatid, kung ang video na ito ay nakaabot sa inyong puso, i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan din ng mga milagro sa kanilang buhay. Mag-subscribe kayo sa channel na ito upang makakuha kayo ng mga mensahe na magpapalakas sa inyong pananampalataya. At huwag ninyong kalilimutan na mag-comment ng mga testimony ninyo kapag naranasan na ninyo ang mga milagro ng Diyos sa inyong buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay may mga plano sa bawat isa sa inyo na plano ng kapayapaan at hindi ng kasamaan. Naniniwala ako na kapag katapos ninyong panoorin ang video na ito, ang inyong panalangin ay hindi na magiging pareho. Makikita ninyo na totoo nga na kapag kayo ay nananalangin ng may tamang puso at tamang layunin, hindi kayo matatanggihan ng aming Panginoon. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoon at nawa ay makita ninyo ang mga milagro na naghihintay sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.